Habang naglalaban ang bida na si Ryu at ang Muay Thai champion na si Sagat ay may CCTV na nagmamasid sa kanilang mga galaw. Sinipa nito ang bida at natumba ito sa lupa pagkatapos tumalon si Kalbo para tapusin na sana ang laban nang biglang gumanti ng uppercut si Ryu at nasugatan sa katawan si Sagat. Ito pala ang dahilan ng peklat sa dibdib ni Sagat. Kahit nanghihina na ay sinugod pa din nito si Ryu at nag-charge na ang bida kung saan nakita ng monitor na lumampas ng 3,600 ang potential fighting capacity nito. At tin-iron niya na ang kanyang Hadouken. Habang pababa ang Minister of Justice, maraming mga reporter ang nag-abang sa kanya at isa na dito ang blondie na chicks na nandun para tapusin ang kanyang misyon. Nakahanap na siya ng tiyempo at inatake ang mga bodyguard ng kanyang target at pagkatapos ay kinwelyohan ang minister at saka tumalon at binali ang leeg nito. Nang matapos ay pinagtulungan na siya ng iba pang bodyguard na sa sobrang dami ay hindi niya nakinaya at nahuli na siya. Habang nakuhanan naman ito ng footage ng Interpol at nire-report ito ni Chun-Li sa kanyang director, sinabi niya na ang blondie na babae daw ay si Cammy White. Isang special agent na galing sa MI6 na nilagay na nila sa base para ma-interrogate pero wala siya naalala sa nakalipas na 3 taon kaya nagtanong ang director ano daw ibig sabihin nito. Sumagot naman si Chun-Li na kontrolado daw ng mga kalaban ang utak ng chicks. Gamit daw ang analysis na nakuha nila mula kay Cammy ay maaari na daw nila malaman kung paano gumagawa ng mga terorista ang Shadow Law gamit ang kanilang special abilities. Nagsalita naman si Tatang at sinabing nangongolekta daw ng impormasyon ang Shadow Law tungkol sa mga street fighter sa buong mundo para gumawa ng weapon kagaya ni Cammy at ginagawa daw nilang terorista ang mga street fighter. Nagpatuloy sa report si Chun-Li at sinabing ang kalbong ito ay si Sagat na champion ng Muay Thai at People's Champ din daw ng bansang Thailand. Ang pangit na ito ay si Balrog at ban na ito sa professional boxing dahil sa pagiging savage. Pangatlo ay si Vega na isang Spanish fighter na may alias na Crazy Viper. Ang tatlong ito ay miyembro na ng Shadow Law na naging personal assistant ni M. Bison. Taon-taon palaki ng palaki ang ginagawang krimen ng Shadow Law at kailangan na nila ito puksain sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Chun-Li na kailangan nila makipagtulungan sa US military para makumpleto ang misyon, kaya sa base ng Air Force dumating na si Major Guile galing training. Nagtaka siya ano daw ginagawa ng Interpol sa kanilang base. Tinanong niya si Chun-Li ano daw kailangan nito kung saan sumagot naman itong gusto daw nila makipag-meeting tungkol sa joint investigation tungkol sa Shadow Law. At sumagot naman si Guile na siya na daw bahala kay Bison kaya nainis si Chun-Li at napatanong ano daw ibig sabihin nito. Nagyabang naman si Guile na hindi niya daw kailangan ng anumang tulong kaya lalong nainis si Chun-Li at sinabing desisyon ito ng buong military. Sinabi ulit ni Guile na hindi niya kailangan ng tulong at umalis kaya walang mapaglagyan ng inis si Chun-Li. Ipinakita ang isang malaking aircraft na patungo sa isang secret hideout, sakay pala nito ang leader ng kalaban na si Bison at 3 alagad na sina Vega, Balrog, at Sagat. Sumakay sila ng elevator at pagdating sa opisina ay binati ito ng panot na scientist at sinabi ng boss na bilisan mo ang galaw mo pangit. Kaya naman ipinakita na ng scientist ang kanyang bagong cyborg na may kakayanan ng isang super performance computer. Lahat daw ng image na makukuha ng monitor cyborg ay agad maipapadala sa supercomputer sa kanilang headquarters via satellite communications. Ginawa niya daw ito para mapalitan ang mga lumang monitor robot. Sumagot naman si Bison ng magaling, pero nahanap mo na ba ang pinapahanap ko? Hindi pa po sagot ng panot. Nangangalap na kami ng impormasyon sa mga fighters sa buong mundo. Nagtataka si Panot kung talaga bang sobrang lakas ng fighter na si Ryu dahil ito daw ang na-record ng computer. Ipinakita na sila pala ang nagmamasid noong naglaban sina Ryu at Sagat. Sinabi ni Panot na 2,000 lamang ang limit ng potential combat capacity ng kahit sinong fighter. Pero hindi siya makapaniwala dahil umabot ng 3,600 ang nakita nila kay Ryu. Sa sumunod na eksena pinakita si Ryu na nasa taas ng bundok nagte-training at biglang tumalon at sumigaw ng sorry Ken. Naalala ni Ryu ang pagsasanay nila ni Ken nung nakaraan kung saan nagbugbugan ang dalawa. Nagsabi ang master nila na tama na muna ang training at mag-igib daw muna sila ng tubig bago mag-agahan. At nagalit si Ken kay Ryu dahil pinipigil daw nito ang mga suntok na para siyang mina maliit, pero sumagot naman si Ryu na hindi daw iyon totoo.
Kaya tinakal siya ni Ken at napangiti na lang ito at sinabing balang araw ay maglalaban din daw ang dalawa ng seryoso. Sa isang banda naman ipinakita si Ken na mabilis magpatakbo ng kanyang sasakyan dahil may pupuntahan pala itong date, at pagdating niya ay kanina pa pala naghihintay ang kanyang GF. At nagtaka na hindi daw madalas malate si Ken kaya sumagot naman itong hindi daw niya inaasahan na malakas pala ang kanyang kalaban. Pero sinabi niya na wala daw itong binatbat at siya pa din daw ang panalo, kung saan ang tinutukoy na kalaban ni Ken ay ang leader ng 10 Little Indian Boys na si T-Hawk. At nakamonitor pa rin ang kalaban sa mga galaw ng bida. Sinuntok ng Indian Boy si Ken at tumilapon ito sa ere, at napatanong si Ken ano daw ang saysay ng kanilang laban. Sumagot naman si Hawk na meron daw honorable titles bilang fighter na kung matalo niya daw si Ken ay malaking karangalan daw iyon para sa kanya. Pero nonsense daw yun para kay Ken at hindi daw kailanman magpapatalo ang bida kay Hawk at wala daw sino man ang makakatalo sa kanya maliban na lang kay Ryu. Nalubos naman ikinagalit ng leader dahil kinukumpara daw siya ni Ken sa isang fighter na hindi na mahagilap kung saan man ito naroon, kaya binugbog niya lalo si Ken. Nagseryoso naman ang bida at nasabing hindi na masama ang kakayahan ng kalaban at nagustuhan niya ito, kaya tumalon ito at sinipa sa ulo ni Hawk at pagkatapos ay binigyan ng malakas na uppercut. Bagsak ang leader ng Little Indian Boys at nakatuon pa din sa bida ang surveillance camera ng kalaban kung saan maghahanda na sana ito upang gamitin ang Hadouken. Ngunit napaluhod na ang kalaban kaya hindi na niya ito tinuloy. Napatanong ang bakulaw bakit hindi pa daw siya tapusin ni Ken ngunit isnabero ang lolo mo at umalis na sa lugar. Pinaharurat ang kanyang sasakyan. Sa China naman hinahanap na ng director ang kanilang artista na si Fei Long, dahil hindi daw sila makakapag-shoot ng movie kung wala ang kanilang leading man. Nagtaka naman ang assistant dahil kanina pa daw dapat dumating si Fei Long. Kung saan pumunta lang pala ito sa lugar na kung saan may nagaganap na MMA fight at sinabi naman ng leader ng mga sugarol na nagkakasiyahan lang daw sila dahil isa sa mga audience ay dinala nila sa ring. Ang audience pala na tinutukoy nila ay si Ryo dahil narinig daw nila si Ryo na parang merong sinasabi habang nanunood. Mukhang may ibubuga daw si Ryo kaya pinasampa nila ito sa ring at naging interesado si Fei Long kay Ryo dahil alam niyang malakas din ito. Sa ring naman ay nagyabang si Kalbo na titirize niya lang daw si Ryo at nang lapitan niya ito ay hinedbat lang siya ni Ryo kaya tulog ang pangit. Natulala ang mga tao sa nakita at pinuri naman ito ni Fei Long at sinabing siya naman daw ang labanan ni Ryo kaya pumasok na ito sa ring at pumusta na ang lahat para sa kanilang manok na Fei Long. Nagtanong si Fei Long ano daw pangalang ng kanyang katunggali at sumagot naman itong siya si Ryo na isang Japanese traveler at walang siyang intensyon na makipaglaban. Ngunit nag-fighting stance na si Fei Long kaya wala nang nagawa si Ryo kundi lumaban na lang din. Unang nagpakawala ng malalakas na sipa si Fei Long na madali naman na ilaga ni Ryo. Bumawi naman ng low kick si Ryo at natamba ang Fei Long ngunit nakatayo lang din ito kaagad. Sumuntok si Fei Long at siniko niya ang tiyan ng bida kaya natamba ito sa sahig. Malaki na ang ngiti ng mga sugarol dahil akala nila panalo na ang kanilang manok. Nang tumayo si Ryo at siya naman ang bumawi ng suntok at sipa. At nasaktan din ng Fei Long, nagbakbakan ang dalawa sa gitna ng ring at natulala na ang mga audience dahil kaya makipagsabayan ng bida sa kanilang idol. Nang nabubugbog na ng idol si Ryo ay lumakas na ang hiyawan ng mga tao, nakabawi ang bida at nabali nito ang kanang kamay ng idol at aalis na sana ito ngunit sumigaw ang idol na hindi pa daw tapos ang laban. At meron pa daw siyang hindi pinapakita kaya maghanda na daw si Ryo at ipinakita na nga nito ang kanyang flying flaming kick at natomba muli ang bida. Ngunit nang makabangon ay bumawi ito ng hurricane kick at bagsak ang idol ng mga tao at nabitawan ng sugarol ang mga hawak na pusta sa pagkabigla na natalo ang kanilang idol. Habang naglalakad ang dalawa pauwi, nagtanong si idol kung siya ba daw yung Ryo na tumalo kay Sagat 2 years ago at bigla na lang nawala. Dahil narinig niya daw sa mga tsismosang kapitbahay na kasapi na daw ng Shadow Law si Sagat at doon na nagsasanay. Wala naman ideya si Ryo kung ano ang Shadow Law kaya ipinaliwanag ni idol na trending daw ang Shadow Law ngayon at ito daw ay isang crime syndicate na nagpapalaganap ng mga droga at armas sa buong mundo at kasapi na daw si Sagat sa grupong iyon. At pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas na parang sa Fast and Furious lang and I'll tell you all about it when I see you again.
Sa lugar naman ng Calcutta ipinakita ang kanilang leader na kamukha ni Gandhi na nagkaroon ng pagtitipon habang naglalakad si Rio ay ipinakita naman ang karakter na pula ang buhok pero walang ipinakitang aksyon sa palabas. Pa-comment naman kung kilala nyo pa ang karakter na ito. Ipinakita ang batang babae na tumatakbo at bigla na lang ito nabangga ni Rio nang hindi sinasadya kaya natapon ang dala nitong gatas na dadalhin pala nito sa nanay na may sakit. Nag-sorry naman si Rio at binigyan ang bata ng pera para pambili ng bago kaya dali-daling tumakbo ang bata para makabili uli ng gatas. Sa kabilang kanto ay naglalaban ang matabang si Honda at payat na si Dalsim niyakap ng mahigpit ni Honda ang payat na parang miss na miss niya na ito at sa sobrang payat ay nakawala pa din si Dalsim gumamit ng 100 hand slap si Taba at napa-atras na lang ang payat at bumawi naman ito ng atake at madali lang naiwasan ni Taba Choi gumamit din ng mahabang suntok si payat at nang sip-a nito ni Honda ay bigla na lang itong lumutang at nag-yoga. Nanood din ng isang cyborg para pagmasdan ang kanilang kakayahan. Gumamit bigla si Dalsim ng kakaibang teknik at hindi na makagalaw si Taba at na-distract si Dalsim kaya nakabawi ng lakas si Honda at hinagis nito si Kalbo sa lupa. Tatapusin na sana ni Taba ang laban ngunit sinabi ni Dalsim na sumusuko na daw siya sa laban dahil may naramdaman daw siyang malakas na tao sa paligid. Kukunin na ni Honda ang premyo at tinanong niya si Dalsim ano problema at sumagot naman itong hindi pa daw siya nakakaramdam ng ganoon kalakas na presensya kailanman. Hinahanap pa din ni Cyborg si Rio ngunit hindi niya ito makita. Sa kabilang kanto naman pinatay ng nakasakay sa kotse ang kamukha ni Gandhi at dali-dali na tumakas at nasagi niya ang bata ngunit pinagbabaril siya ng mga pulis at pagdating ng mga kasamahan para humingi ng tulong ay pinaulanan din ito ng bala kaya agad din namatay. Habang tumatakas ay pinaputukan din nila ang mga pulis at nakita ito ni Rio kaya tumulong na rin ang ating bida. Sinipa niya ang driver at binugbog ang isa pang kasama nito at sinipa niya yung may dalang baril ngunit nakatakas na din ang sasakyan. Binalika ni Rio ang batang babae at tinanong kung okay lang ito at dinala na ang bata sa ambulansya. Kaya tinanong niya ang isang pulis kung sino daw ang mga yon at sumagot naman itong mga terorista daw iyon ng Shadow Law. Bago naman umalis ay nagpasalamat ang bata kay Rio at sinabihan siya ng bida na magpagaling. Pag-alis ng ambulansya ay dumating si Honda sa likod ni Rio at sinabing hati daw sila sa premyong pera. Dahil talo na daw sana siya kung hindi dumating si Rio kaya binigay ni Honda ang pera dahil pareho daw silang Japanese. Sa sumunod na eksena ay pinakita ang aircraft nila Bison at tinanong niya kung napatay na ba daw ni Panot ang leader ng India na si Jahan at sumagot naman ito na tapos na po. At sinabi niya na sa isang lugar sa India ay may nakitang hindi kilalang fighter ang kanyang cyborg pero iniimbestigahan pa din daw nila ito. Dagdag pa nito ay ang isa daw nilang cyborg sa Seattle ay merong nakuhang magandang impormasyon na gusto niya ipakita sa boss kaya pina-U-turn ni Bison ang aircraft pabalik sa secret hideout. Pagdating ng grupo ni Bison sinabi niya na dapat sulit ang pagbalik ko dito. At ipinakita ni Kalbo ang nakuhang CCTV tungkol kay Ken. Sinabi niya na merong ibubuga ang bata na ito pero ito ang mas magandang chika mga Mars. Kinumpara ko ang video niya sa video ni Rio at nakita sa computer ang mga pagkakatulad ng dalawa. Nagsaliksik pa kami ng konti at nalaman namin galing sa mga tsismosang kapitbahay na ang dalawa ay nagsanay sa isang master sa loob ng 10 taon sa Japan. Halos kapareha ng fighting skills ng dalawa ngunit wala pa daw sila nakukuhang data sa kasalukuyan tungkol kay Rio kaya naging interesado ang boss tungkol kay Ken. Dahil pwede daw nila ito magamit bilang bagong miyembro nila, sasanayin daw nila si Ken gamit ang psycho power ni Bison para maging mas malakas. Sumabat naman si Panot na ano daw gagawin nila kay Kami. Sumagot naman ang boss na tapos na ang trabaho ng babaeng yun kaya wala na siyang pake sa kanya. Pero ini-interrogate na si Kami sa Interpol at meron daw footage ng interrogation si Panot at gusto naman ito makita ni Bison. Ipinakita ang camera na hinahanap ang target at nang makita ay tinatanong ni Chun-Li si Kami bakit niya daw ginawa iyon kung saan sumagot naman ito na hindi ko po maalala Your Honor. Sinabi naman ng boss na hayaan na nila si Kami at mag-focus sa paghahanap kay Rio at dakpin siya sa lalong madaling panahon. Nagtanong naman si Panot kung gusto ba daw ay pahuli ng boss si Ken Masters at sumagot naman itong hindi na. I'll do it myself. Dumating na sa base militar si Gail kung saan nag-aantay na si Chun-Li. Sinabi niyang wala sa usapan ang mag-isang gagalaw si Gail tungkol sa investigasyon.
Naasar naman si Gail at sinabing kung hindi aalis si Chun-Li sa harapan ay sasagasaan niya na lang ito. Hinamon naman ito ni babae at sinabing try mo ko, humingi naman ng paumanhin si Chun-Li dahil si Bison daw ang pumatay sa best friend ni Gail. Lumabas ng sasakyan si Gail at naasar dahil nakalkal ang kanyang personal na buhay. Sinabi naman ni Chun-Li na hindi lang si Gail ang may target kay Bison. Sinabi ni Chun-Li na subukan siya ni Gail kung puro lang ba daw ito salita. Inatake ni Gail si Chun-Li ngunit madali lang ito nakailag at nakangiti lang sa hood ng sasakyan. Nakahanda na sana si Gail para sa round 2, nang biglang sabihin ni Chun-Li na target niya din si Bison dahil ito ang pumatay sa kanyang ama. Pero isa siyang agent ng Interpol kaya ang pagbuwag sa Shadow Law ang pinaka-importante bago ang kanyang personal na paghihiganti. Sinabihan niya sa Gail na kung meron itong pride bilang miyembro ng Air Force ay makikipagtulungan siya sa Interpol. Pumasok na si Gail sa sasakyan at tinanong si Chun-Li kung sasama ba daw ito o hindi. Pagdating nila sa Los Angeles, lumabas ang dalawa galing sa cargo ng eroplano at sumakay sa sasakyan na dala ng isang militar. Nagtanong si Chun-Li ano ginagawa ng isang monitor cyborg sa isang nightclub. At sumagot naman si Gail na merong malakas na fighter doon na ang pangalan ay DJ. Ipinakita ang club na merong 2 tao na itinapon palabas si DJ at meron na ngang CCTV na nagmamasid sa kanya. Sinubukan pa itong gamitan ng patalim ng isang lalaki ngunit madali lang ito na ilagan ni DJ at sinipa ng 2 beses. Sinangga naman ni Gail ang pangatlong sipa nito at nagpakilala na miyembro ito ng Air Force. Nagtanong naman si DJ ano daw kailangan ng Air Force sa kanya at sumagot naman si Gail na target na daw ito ng Shadow Law. Na-excite naman ang baliw dahil napansin daw siya ng isang nakakatakot na organization. Nasabi naman ni Gail na hindi ako nakikipagbiruan. Joke lang po hehe sabi ni DJ at napatanong naman ito bakit daw nagka-interes ang Shadow Law sa kanya. Sinabi ni Gail na nangangalap sila ng impormasyon sa mga fighter na merong ibubuga sa buong mundo. At sinipa ni Chun-Li ang ulo ng isang cyborg na nagmamasid sa paligid. Ito daw ang monitor cyborg na nagpapadala ng impormasyon sa headquarters ng kalaban. Marami daw ganito na paggalagala sa paligid kaya dapat niya balaan ang kanyang mga kaibigan. Ang di nila alam meron pa palang isa sa taas ng building na pinagmamasdan ang kanilang galon na naka-live telecast naman sa aircraft ni Bison. Natawa siya dahil nakipagtulungan si Gail sa Interpol para lamang manalo. Bigla namang nakafocus ang cyborg sa malaking siopaw ni Chun-Li at naalala ni Bison ang pagkamatay ng tatay ni babae at alam niya na gusto daw ipaghiganti ni Chun-Li ang pagkamatay ng tatay nito. Kaya naging interesado bigla si Vega at pumunta na sila ng Las Vegas. Ipinakita ang pagtitipon ng mga negosyante sa isang party at dumating na ang kanilang hinahantay na main event ang laban ni Zangief at ni Blanca. Nauna nang sumipa si Blanca at naghiyawan ang mga tao sa nakita pagkatapos ay nakabawi ng uppercut si Zangief. Ginamitan niya ng move na atomic drop si Blanca at una-ulo pagbagsak sa lupa. Nakaganti naman ng sipa ang halimaw at gumamit ng rolling attack at kinagat ang balikat ni Zangief kaya sinabunutan niya si Blanca na gumanti naman ng kuryente kaya finish na. Habang naliligo si Chun-Li sa kanyang apartment ay ipinakitang merong anino na nakapasok sa kanyang kwarto. Habang tumatawag si Gail ay masama na ang kutob nito dahil pang ilang tawag niya na daw ito na hindi sinasagot ni Chun-Li. Nang natapos maligo si Chun-Li ay nagpatugtog muna ito ng radyo nang bigla umatake galing sa taas si Vega. Sinipa ni Vega si Chun-Li buti na lang nakailag kaya ginamit niya ang lampshade bilang sandata. Ngunit madali lang ito sinira ni Vega. Nailagan ni Chun-Li ang patalim ni Vega at sinipa ito pero madali lang ito naiwasan ni Vega. Habang naglalaban ay natabig at nahulog ang telepono kaya narinig ni Gail ang mga nangyari, kaya dali-dali itong pumunta sa apartment. Napansin ni Chun-Li ang dugo sa kanyang mukha kaya binuhat nito ang sofa at tinapon sa kalaban at ginamit na nito ang kanyang spinning kick. Nang nakahiga na sa sahig si Vega ay inapakan nito ang mukha at napaungol sa sakit ang bakla. Nakabawi pa ng ilang kalmo ang bakla at sinipa-sipa si Chun-Li pero nakaganti din ng sipa si Chun-Li. At nahihilo na dahil sa dami ng kanyang sugat, nang malingat ang kalaban ay ginamit niya na ang kanyang lightning kicks kaya lumusat ang kalaban sa pader at nahulog sa building. Dumating si Gail sa kwarto ni Chun-Li at sobrang gulo na ng lugar at nawalan na ng malay si Chun-Li. Sa hospital ay dinala na sa emergency room si Chun-Li para gamutin ang kanyang mga sugat.
At dahil target na ng kalaban si Ken ay pupuntahan daw ito ni Guile sa Seattle pagkatapos ng operasyon ni Chun-Li. Sa sumunod na gabi habang papauwi na si Ken pagkatapos ihatid ang Shota ay sinundan na ito ni Bison. Lumapit ang aircraft sa sasakyan ni Ken, nagpakita si Bison at sinabing sinusundo niya na si Ken Masters. Nagtanong si Ken sino daw ang kanyang kausap. Sumagot naman itong siya si Bison ang general ng Shadow Law. Sumagot naman si Ken na hindi pamilyar sa akin ang pangalan mo. Ano ang kailangan mo? Gagawin kitang malakas na fighter, sagot ng leader. Gagawin kitang mas malakas pa kaysa kay Ryo. Naging seryoso ka bigla nang marinig ang pangalan ng kaibigan mo. Nang ayaw pa din sumama ni Ken ay pinalipad na ito ni Bison gamit ang kanyang powers. Sinipa ni Ken si Bison pero hindi pa rin ito tinablan at muntik na ito mahulog, buti nakahawak si gilid. Nag-charge na si Ken ng kanyang Hadouken ngunit pinabalik lang ito ni Bison gamit ang kanyang powers. Natalo si Ken at napatawa na lang si Bison at sinabing palalakasan pa niya lalo ang batang ito. Pagdating nila Guile sa lugar ay nakita nila ang sasakyan at wala na si Ken dahil nakidnap na ito ng mga kalaban. Sa headquarters naman ng Interpol ay nagpaplano ang grupo ni Guile paano matatalo si Bison, at sumagot naman ang assistant na natagpuan na daw nila si Ryo na classmate ni Ken. Sinabi ng assistant na nasa isang mountain sa Thailand daw si Ryo, kaya nagpaalam muna si Guile kay Chun-Li bago tumungo sa kinaroroonan ni Ryo. At sinabi na ipaghihiganti niya daw ang ginawa nila sa kanya pati na din ang pagkamatay ng tatay nito, at nag-flex ng malaking braso. Sa base naman ng kalaban ay ginagamitan na nila ng mind control si Ken, at binabasa nila ang laman ng utak ni Ken baka sakaling alam nito kung nasaan si Ryo. Ginamit ni Bison ang kanyang psycho power para palakasin pa lalo si Ken, habang paakyat naman ng bundok si Ryo para puntahan si Honda para magsanay. Nag-flashback sa kanya ang pagsesenay nila ni Ken at mahulog ito sa hagdan at nasugatan ang ulo, kaya binigay ni Ken ang kanyang tali sa buhok para pantakip sa sugat ni Ryo. Nasuot niya pa rin sa kasalukuyan. Papunta na si Guile sa kinaroroonan ni Ryo habang nakatanggap naman ng report si Panot tungkol sa galaw ng mga military. Kaya sinabi ng boss na dalhin daw nila si Ken doon para magkaroon sila ng kasiyahan. Sumabat naman si Saget na siya daw ang lalaban kay Ryo. Ngunit binara ito ni Bison at sinabing importanteng fighter ng Shadow Law si Saget, kaya dapat niya kalimutan ang hinanakit niya kay Ryo. Pumalag naman si Saget dahil pride niya daw ang nakasalalay at sumagot naman ang boss na walang kwenta daw ang pride nito dahil buong mundo na daw ang kalaban niya ngayon. At hindi dapat suwayin ni Saget ang mga utos ng boss at pinapunta niya ito ng New York para linisin ang kalat ni Cammy at Vega. Sa mountain ng Thailand patuloy pa din ang pagsasanay ni Ryo at biglang lumabas si Honda at sinabing magtsaan na muna daw sila, nang biglang dumating ang malaking helicopter na sakay si Guile. Nagtanong si Guile kung ito ba daw si Ryo, at sinabing ang kaibigan niyang si Ken ay hawak ng Shadow Law, at gagawin daw itong isang terorista ng grupo. Sumagot naman si Ryo na hindi kailanman makikipagtulungan si Ken sa mga terorista, ngunit sinabi ni Guile na na-brainwash na daw ng kalaban si Ken, at surprise. Dumating nga ang aircraft ng kalaban kaya humirit pa si Honda na bakit maraming daw siya bisita ngayong araw. Lumabas si Ken at lalapitan na sana ito ni Ryo ngunit pinigilan siya ni Guile. Lumabas na din si Bison at naging seryoso na lalo ang mukha ni Guile. Nagalit si Ryo at sinabing ano balak ni Bison kay Ken, sumagot naman itong gagawin niya daw killing machine ang best friend ng bida. Kakayanin ba daw ito matalo ni Ryo? Napagod na sa pakikinig si Honda kaya sinugod na nito ang leader pero bigla itong nawala at binatukan pa ito ni Ken. Kaya nawala ng balanse at bumangga ito sa boxer na si Balrog. Kaya nag-umpisa na ang laban, Ryo vs Ken, Guile vs M. Bison at Honda vs Balrog. Inuppercut ni Guile si Bison pero bigla itong nawala. At pinagtawanan niya lang ito dahil kung gusto niya daw ipaghiganti ang namatay na best friend, ay kailangan niya daw galingan. Kahit anong suntok ang gawin ni Guile ay hindi niya pa din matamaan si Bison. Kaya ginamit niya na ang kanyang sonic boom, na inilegan pa din ni Bison kaya ang bahay ni Honda ang nasira. Si Bison naman ang umatake at bagsak kaagad si Guile. Sa laban naman nila Honda ay tanakal niya si Balrog at nagpagulong-gulong sila sa lupa at mahulog sa bangin. Habang ang laban ng mag-best friend pinipilit pa din ni Ryo si Ken na makabalik sa katinoan nito.
Ngunit kahit ano sabihin niya ay wala pa din epekto kay Ken at binugbog niya pa din ang bida, tumira ng Hadouken si Ken buti na lang nakailag si Ryu. Hindi gumaganti si Ryu kaya bugbog sarado siya kay Ken, ngunit nakita ni Ken ang pulang bandana na bigay niya sa best friend. Kaya unti-unti nagbalik ang kanyang memorya, pero patuloy pa din ito sa pagbugbog kay Ryu ngunit, ayaw pa din ito labanan ng bida, at naiyak na lang si Ken nang makawala na siya sa kapangyarihan ni Bison. Kaya dumating ang boss at sinabing talunan si Ken at tinapon ito sa malayo. Pupuntahan sana ito ni Ryu ngunit hinaranggan siya ni Bison, at sinabing kailangan niya muna manalo bago niya mapuntahan ang kanyang best friend kaya naglaban na ang dalawa. Pinaglaruan lang ni Bison ang bida at nag-offer na maging kasapi daw siya ng Shadow Law at maging number 1 fighter nila. Sumagot naman ang bida ng Nodil Banker at natawa si Bison dahil may lakas pa daw ang bida na pumalag. Nagising na si Ken pero wala ng lakas para tumayo kaya gumapang na lang ito. At nang makita ang malaking aircraft ay naaalala niya kung paano siya hinuli ni Bison. Wala pa din lakas ang kanyang mga paa kaya nung pinilit niyang tumayo ay gumulong na ito pagbalik sa pinanggalingan. Pinilit niya pa din tumayo at naalala ang turo ng master na mag-concentrate at e-focus ang energy sa paa para makatayo. Madali pa ring nasasangga ni Bison ang mga atake ng bida. Kaya sumali na sa laban si Ken at sinuntok si Bison ngunit madali lang ito nakailag. Kaya pinagtulungan na ng mag-best friend ang boss ng kalaban. Sinipa-sipa ni Ken ang mukha ng boss at gumanti naman ito na siniko ang kanyang mukha. Sinakal ng boss si Ryu at nasipa naman ni Ken ang tagiliran nito. Pero sobrang lakas pa din ng kalaban kaya kahit anong suntok nila ay para lang silang mga batang pinaglalaroan ni Bison. Sinipa ni Bison ang dalawa at tamba agad ang mga ito. Nang ma-distract si Bison ay hinawakan ni Ryu ang paa nito at binigyan ito ng tornado kick ni Ken at sinundan pa ng Shoryuken ni Ryu. Kaya nag-charge na ang dalawa para sa isang malakas na Hadouken. At tumilapon ang boss ng kalaban sa kanilang aircraft at sumabog ito. Natapos na ang laban at binuhat na ni Honda sina Balrog at Guile. Habang inatake na ng Air Force ang hideout ng mga kalaban at pinasabugan ito ng missile. Habang papauwi ay tinawagan ng hospital si Guile na nataranta kung ano na ang nangyari kay Chun-Li. Kaya bigla itong naging kamote driver, pagdating sa hospital ay inabutan niya ng tinakpan na ng kumot si Chun-Li. Kaya sinabi niya na mission accomplished dahil naipaghiganti niya na daw ang tatay ni Chun-Li at tinalo na nila si Bison. Nang biglang nagsalita si Chun-Li at sinabi niyang nabasa niya sa dyaryo lahat ng nangyari. Niyakap niya si Guile ngunit nainis ito dahil inakala niya daw na namatay si Chun-Li. Kaya binalibag niya ito sa kama. Nag-uusap naman ang mag-best friend at nasabing sa susunod nilang pagkikita ay tatapusin na nila ang kanilang laban, at dumating na ang sundo ni Ken. Nagtanong si Ken kung gusto ba daw ni Ryu na magpahatid, at sumagot naman ang bida na mas trip niya maglakad na lang daw, at bahala na daw si Batman saan man siya dalhin ng pagkakataon. Umalis na si Ken at dito na nagtatapos ang movie nang biglang may nagpakitang truck sa likod ni Ryu at ang boss ng kalaban ang driver. Salamat sa panonood.